Magandang araw sa inyong lahat. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Ang istorya natin para sa araw na ito ay nais kong simulan gamit ang isang katanungan. Ikaw, tanda mo pa ba yung mga bagay na madalas mong ipangako at sabihin sa iyong partner nung binubuo nyo ang inyong pamilya? Nung panahong malapit ng isilang ang inyong unang anak. Ang madalas nating marinig ay yung mga katagang, gagawin ko ang lahat upang hindi maranasan ng aking anak ang anumang kahirapang aking pinagdaanan noon. Ang mga katagang ito ay maaaring maging negatibo o positibo depende sa kung paano mo ito sasabihin, papaniwalaan o titingnan. Ngayon, sabay-sabay nating pakinggan ang istorya ng buhay ni Shoni at Dante. At ating tunghayan kung paano nga ba nila nakikita ang mga katagang ito. Mahal na mahal ni Shoni at Dante ang kanilang mga anak. Bagamat salat sila sa kayamanan, gagawin nila ang lahat upang maibigay sa mga ito ang nararapat na buhay para sa kanila. Lahat na nga lamang ng trabaho ay pinasok nilang mag-asawa para lamang mairaos ang pag-aaral ng kanilang panganay na si Edna. Napakasakit ng aking binti, pati ang aking likuran. Shoni, mahal. Baka naman pwedeng masahiin mo ang likod ko. Yan. Nandiyan na ba mga bata? Edna? Elsa? Edna, kaawaan ka ng Diyos. Kayo na ka pa ba? Tanggapin mo ito. Ito ay pera para sa pambayad ng tuition fee mo at sa wakas makakapag-exam ka na. Ang kapatid mo andyan na ba? O Elsa, kaawaan ka ng Diyos. Kamusta ang pag-aaral mo? Elsa, makinig ka sa akin. Pagkatapos mo sa taon sa grade 6, baka naman maaaring tumigil ka na muna sa pag-aaral mo nang makapagtapos ang pag-aaral ang ate mo sa kolehiyo. At sa pagkakataong yun, maaari na tayong tulungan para makapagtapos ka rin. Tulong-tulungan lamang tayo dito. Nauunawaan mo ba, anak? Yan dito. Shoni dito. Yan. Ang sakit. Ang saad ni Dante. Pero, Opo, itay. Opo, nauunawaan ko po kayo. Ang malungkot na sagot ni Elsa. Ay nako naman kapatid ko, huwag ka nang malungkot, huwag ka nang mag-alala Elsa. 1 taon na lamang naman, matatapos na ako. Ako nang bahala sa pag-aaral mo, tutulungan kita sa mga bayarin mo sa school, mga uniform at malay mo mabigyan kita ng bagong bag, di ba? Itay, maraming salamat po. Yan naman ang sagot ni Edna. Sadyang mababait ang mga anak nitong si Dante at Shoni. Si Elsa at Edna, napakatalino, napakasipag, kaya nga lang ay sadyang kapos ang kanilang pamilya sa pera. Nakakailang tigil na nga sa pag-aaral ang dalawang ito upang masiguro lamang na silang dalawa ay makapagtapos ng pag-aaral. Minsan ang tumitigil ay si Edna upang makapag-aral si Elsa, minsan si Elsa ang tumitigil para sa kanyang ate. At para bang normal na lamang sa kanila ang ganong klase ng senaryo. Magtitiis upang makapagtapos lamang. Sa murang edad ni Edna ay marunong na nga siyang magtrabaho. Naglalabad na siya sa kanyang kapitbahay upang kumita ng kaunting pera. Maging si Elsa ay ganon din ang ginagawa. Walang panahon para magreklamo dahil alam nila na mahirap lamang ang kanilang buhay. Maging ang lupang tinitirikan ng kanilang maliit na tahanan ay hindi rin sa kanila kundi sa kamag-anak ni Shoni. Mabuti na nga lamang at kanyang napakiusapan. Itong si Dante bilang haligi ng tahanan, masipag ding magtrabaho. Tauhan siya sa isang napakalaking farm at pagkaanin ng mga gulay ay pahinga na nga siya. Wala na muling kita. Kaya naman kailangang humanap muli ng ibang pagkakakitaan. O itay, ito po ang tubig. Uminom po muna kayo. Nako, basang-basa po kayo ng pawis. Ito po ang t-shirt. Itay, huwag po kayong mag-alala. Makakaahon din po tayo sa hirap ng buhay na ito. Darating ang panahon, makakapagtapos ako ng pag-aaral at makakahanap ng isang magandang trabaho. Pag nangyari yun, sisikapin ko pong makaipon para po hindi na kayo magdoble kayod para kumita ng pera.
Gagawin ko po yung lahat, itay. Naaawa na po ko sa inyo eh. 1 taon na lamang po. Konti na lang, tay, ha? Pasensya na. Wala po akong magawang tulong sa inyo ngayon. Pasensya na po. Ang sabi ni Edna sa kanyang ama. Bigla namang niyakap nitong si Dante ang kanyang panganay at sinabing, "Shh, anak, huwag ka nang umiyak dyan, ha? Nagpapasalamat ako anak sa iyo at dahil nauunawaan mo ang sitwasyon ng buhay natin. Napakaswerte namin ng iyong ina at dahil napakabait ninyo at napakatalinong magkapatid. Mahal na mahal namin kayo. Masaya na akong matapos mo ang iyong pag-aaral, anak, ha? At huwag mong kakalimutang tulungan ang iyong kapatid na si Elsa. Para magkatuwang kayong magkapatid na umasenso ang buhay. Kahit na hindi na kaming mag-asawa, kahit kayo na lamang." Itong si Dante, pinipilit na hindi maluha pero hindi niya mapigilan. At dahil nga sa ngayon, walang kinikita itong si Dante sa kanyang huling trabaho, gumawa siya ng paraan upang makapag-apply muli ng panibagong pagkakakitaan. At sa kabilang bayan, nakapag-apply siya bilang bantay sa isang bodega ng palay. Kailangan lamang niya magbilad araw-araw at mabait ang may-ari kaya naman itong si Shoni ay napakasaya sa dinanas ng kanyang asawa. Makakapag-enroll na muli itong si Edna. Kaya nga lang sa panahong okay na ang lahat, biglang dumating ang isang balitang hindi inaasahan. Bigla kasing tumawag ang kamag-anak ni Shoni isang araw, yung kamag-anak na may-ari ng loteng tinitirikan ng kanilang maliit na tahanan. Tumawag ito upang ipaalam kay Shoni na kailangan na nga raw nilang umalis sa lugar na iyon dahil ang lote ay gagamitin na para sa negosyo. Ito rin ang parehong dahilan kung bakit problemado na naman ang mag-asawa. Hahanap na naman sila ng panibagong kamag-anak na maaaring pakiusapan. Masyado kasing limitado kung si Dante pa ang gagawa ng paraan dahil itong si Dante ay dayo lamang sa lugar na iyon. Si Shoni ang talagang lehitimong taga roon sa kanilang lugar. Napakahirap nga naman nang wala kang sariling lupa, wala kang sariling pag-aari. Kahit nga daw sabihin na taga-bukid sila, ay wala naman daw naman na itong si Shoni na lupain mula sa kanyang mga magulang. Pero kahit na kailan, hindi sumuko sa pananalig sa Panginoon itong si Shoni at Dante. Alam mo ba, bago pa matapos ang 1 linggo, bago pa sila paalisin, isang kamag-anak nila ang tumawag sa kanila at sinabing maaari silang magtirik ng bahay sa kanilang lote. Pero saglit lamang, pansamantala lamang. Wala na nga silang sinayang na oras at panahon. Agad nilang binitbit ang lahat ng kanilang gamit papunta doon sa panibagong loteng kanilang titirhan. Ay naku Ate Shoni, naaawa lang talaga ako sa iyo kaya ko ito ginagawa. Kaya ito lilinawin ko na sa iyo, ha? Pansamantala lamang ito. Dahil ang lugar na ito ay pag-aari talaga ng aking panganay. Ikakasal na itong panganay ko at dito sila magbabahay. Nagkataon lamang na nasa abroad sila ngayon at nag-iipon pa ng pangpakasal. Saad ng kamag-anak ni Shoni. Napakalaki ng pasasalamat nitong si Shoni at Dante, maging ni Edna at Elsa sa kamag-anak na ito kahit pasabihin saglit lamang ang kanilang pagtira sa lugar na iyon. Napakabilis ng pagdaan ng panahon. Ngayon, halos 1 taon na nga sila sa loteng ngayon. At itong si Edna, nakapagtapos na ng kolehiyo. Nagmamadali nga siyang makahanap agad ng bagong trabaho. Ang problema, sa kanilang bayan, limitado lamang ang trabahong maaari niyang pasukan. Yung trabahong maaaring magbigay sa kanya ng malaking sahod. Ay, masyadong negatibo. Kaya naman, susubukan niya mag-apply sa iba pang lugar. Ngayon, nagtirik muli ng panibagong tahanan itong si Shoni at si Dante para sa kanilang pamilya sa lupang pag-aari ng kanilang kamag-anak. Hindi na nga sila dumiretso ng pagpapaalam dun sa mismong may-ari dahil nasa ibang bansa ito. Pangalawa, ang iniisip nila, ang ina nga nito ang magpapaalam na para sa kanila. Saka kung dumating man daw ang panahon na sila'y paalisin, sigurado naman silang hindi sila manlalaban. Aalis sila kung kinakailangan. Wala silang kakamkamin, wala silang aangkinin.
Mabalik naman tayo sa buhay may trabaho nitong si Edna. Ngayon, hindi na nga siya nag-a-apply dahil nakuha na niya ang trabahong nais niya. Hindi nga lamang sa kanilang probinsya, pero sa Maynila. Doon sa Maynila, natagpuan ni Edna ang trabahong para sa kanya. Kasama niyang nag-apply doon ang kanyang kaklase at sa awa ng Diyos, natanggap naman agad sila dahil sa ganda ng kanilang records at credentials. Naghanap sila na maaari nilang upahan, isang bahay na bagay para sa kanila, malapit sa trabaho at hindi ganong kamahal ang renta. Siyempre, hati-hati sila sa upa. Nakiusap naman si Edna sa kanyang kaibigan na baka naman pwedeng isama niya ang kanyang kapatid para pag nakaipon siya ay pag-aaralin niya si Elsa sa Maynila. Dahil nga mabait ang kanyang mga kaibigan, hindi ito naging problema. Agad tinanggap ng mga kaibigan ni Edna itong kapatid ni Edna na si Elsa. "Hello, anak, sigurado ka ba sa iyong pasya? Kaya niyo bang dalawa? Baka mamaya mapahama kayo Hindi niyo gamay ang Maynila. Mahirap daw ang buhay doon. Anak naman, maraming masamang taong nagkalat doon. Kinakabahan ako sa inyong pasya." Ang sabi ni Shawnee sa kanyang anak. "Subalit inay, kahit naman po saan ako magtungo, kahit sang parte ng Pilipinas o ng lugar natin ito, maraming masamang tao. Alam po natin yung pareho, hindi ba? Pangalaway, mas mahirap po kung iiwan ko sa inyo ang batang ito. Naaawa ko sa inyo, inay. Palagi na lamang po kayong maraming ginagawa. Marami po kayong inaasikaso. Huwag na po kayong mag-alala sa amin dahil marami akong mga kaibigan sa Maynila at lahat sila mabait po sa amin. Huwag na po kayong mag-isip pa ng kung ano-ano dyan. Yung kikitain niyo pong pera, iipunin niyo na lamang po para sa mga pangangailangan ninyo. Okay po, inay?" Ang sabi ni Edna. Sa huli, pumayag din si Shawnee at si Dante. Dahil malaki nga ang tiwala nila sa kanilang mga anak. At natupad na nga ang pangarap ni Edna, magkaroon ng maayos na trabaho sa Maynila, kumita ng tamang-tama lamang para sa kanyang ipon at para maipadala sa kanyang mga magulang. At habang nagtatrabaho siya, itong si Elsa na kanyang kapatid, nasa bahay lamang, naglilinis, tagaluto. Sa unang taon, maayos naman ang lahat. Smooth na smooth lang. Nakakapagpadala ng pera si Edna sa kanyang mga magulang at nakakatulong siya sa mga ito. Subalit nitong mga nakakaraan, pilit sinasabi ni Dante sa kanyang panganay na wag nang magpadala ng pera sa kanila. Ang magaling para ipunin na lamang nila iyon para sa kanilang mga pangangailangan at maipon para sa budget ni Elsa kung siya ay magkukolehiyo na. Nung simula ay tutol pa ang panganay na anak na si Edna. Pero dahil mapilit din ang kanyang mga magulang ay pumayag na siya, basta daw sa isang kondisyon. Kapag nangailangan ng mga ito, huwag mahihiyang magsabi sa kanya. At nagpatuloy sa pagkatrabaho itong si Edna doon sa Maynila. Pero hindi lahat ng oras ng swerte ay pumapanig kay Edna. Nagsara ang opisinang kanyang pinagkatrabahuan. Natalo daw ng isang kalabang kumpanya ito, kaya nag-close na. Nalugi, kaya naman ngayon naghahanap siyang muli ng panibagong papasukan. Nang dahil nga dito, itong si Elsa na kanyang kapatid, hindi na muling nakapag-enroll. At lahat ng mga bagay na iyon ay inilihim ng magkapatid na ito sa kanilang mga magulang. Nakakalungkot sapagkat itong si Edna ay hirap na hirap makapag-apply ng trabaho dahil dumating pa nga ang pandemya. Mas lalong humirap ang kanilang sitwasyon dahil ang mga kaibigan niya na kasama sa trabaho noon nag-uwian na ng probinsya. Nawala na nga sila ng pag-asa sa buhay sa Maynila. Ang magaling pa daw ay magnegosyo na lamang sa kanilang bayan. Hindi nagtagal itong si Edna dahil sadyang masipag at madiskarte, nakaharap siya ng racket. Nagtitiis ngayon si Edna na magtrabaho sa isang maliit na butik bilang isang sales lady para lamang makaraos silang magkapatid sa Maynila. At ngayon, saka pa lamang ninatanto na sa buhay na ito, hindi porke may diploma ka, masisiguro mo agad ang magandang kinabukasan mo. Kung ang magkapatid na ito
ay inililihim ang katotohanan sa buhay nila sa Maynila, maging mga magulang nila ay naglilihim din sa kanila. Hindi ipinapaalam sa kanilang mga anak na sila pala ay pinapaalis na sa loteng tinitirikan ng kanilang bahay. Ang masakla pa dito ay ang dahilan ng pagpapaalis sa kanila. Yung magulang ng totoong may-ari ng loteng iyon, hindi pala nagsabi sa kanyang anak hanggang nung umuwi ang anak na ito, galit na galit dahil nagulat. Sino ang nagtayo ng bahay sa kanyang lote? Galit na ito kaya ipinabarangay ang mga magulang ni Edna at Elsa. Muntikan pa nga silang maihamla dahil trespassing daw ito. Kaya naman ngayon, walang tahanan at kulang na kulang pa ang pera. Mistulang pulubi na nga kung saan-saan na lamang natutulog ang mag-asawang ito, si Dante at si Shawnee. Napakahirap nga naman ang ganitong sitwasyon. Ang mga anak naglilihim sa kanilang mga magulang para lamang hindi sila mag-alala at ang mga magulang ay ganon din sa kanilang mga anak. Hanggang sa lumipas pa nga ang ilang mga linggo, wala pa rin kaide-ideya itong si Edna sa buong pangyayari sa kanyang mga magulang. Dahil nga abala din siya sa kanyang paghahanap buhay para sa buhay at kinabukasan ng kanyang kapatid. Ngayon, apply pa rin si Edna ng apply ng panibagong trabaho. Trabaho sa umaga, trabaho sa gabi upang matugunan lamang ang pangangailangan nila. Sa huli, nag-apply siya bilang isang call center agent. At dahil nga malaki talaga ang sahod doon kumpara sa iba, ginalingan itong si Edna sa interview kaya hindi nakapagtataka na siya natanggap agad. Dahil sa trabahong iyon, nakaipon si Edna at sa huli, nakapag-aral din si Elsa muli. Samantalang ang mag-asawang Shawnee at Dante ay nakikituloy muna sa kanilang dating kaibigan, isang magsasaka rin. Isang araw nga ay nagkatawagan pang muli ang mag-inang ito. Hindi pa rin nila inaamin ang buong katotohanan sa nangyari sa mga buhay nila. Nais magpadala ng pera nitong si Edna sa kanyang mga magulang dahil ramdam niya at dinig niya ang ubo ng mga ito. Nais niyang maiwasan na ito'y lumala, kaya naman nais niyang magpadala ng pera sa mga ito. Hindi man nila ito maamin, ramdam ng mag-inang ito na miss na nga nila ang isa't isa. Nais na nga nilang mabuo muli ang kanilang pamilya. Pero dahil napakarami pa rin kailangang asikasuhin sa Maynila upang maipagpatuloy ni Elsa ang kanyang pag-aaral, hindi muna sila umuwi sa loob ng halos 2 taon pa. Isang hapon, "Mahal, sabihin mo nga sa akin, nagkukwento ka ba kay Edna at kay Elsa ng ating sitwasyon? Please naman, napakatagal na natin naglihim sa kanila. Huwag mo nang sabihin ngayon sa kanila ang katotohanan. Magagalit ako sa inyan, Shawnee. Ayaw kong mag-alala sa atin ng mga batang ngayon. Baka madistract pa sila sa kanilang trabaho, sa pag-aaral nila. Nauunawaan mo ba ako, mahal?" Bigla namang tumugon itong si Shawnee. "Pero Dante, hindi pwedeng palaging ganito. May sakit na ako. May sakit ka na rin iniinda, hindi ba? Dapat malaman nila ang katotohanan, lalo na ni Edna. Hindi bagat ang sabi ng center ay malala na ang aking tuberculosis. Yan din ang sabi ng mga doktor sa atin, hindi ba? Ang sabi nila magpa-confine na tayo sa ospital. Wala ka man lang gamot. Palaging tumataas ang presyon mo, hindi ba? Palagi kang nahihilot, sumasakit ang batok mo. Hindi naman maaaring palaging ganito." Subalit ang sagot ni Dante, "Shawnee naman, mahal, nauunawaan naman kita pero baka naman pwedeng gumawa na lamang tayo ng ating sariling paraan upang ayusin ang problemang ito. Hindi pwedeng madamay sa problemang itong ating mga anak." Shawnee, nauunawaan mo bang ibig ko sabihin? Mangako ka sa akin, Shawnee, ililihi mo ang bagay na ito. Napaluha na nga lamang itong si Shawnee. "Shawnee, sabihin mo nga sa akin, paano mo magagawang sabihin sa mga anak mo ang ating sitwasyon? Na may TB ka? Ha? Na mataas ang aking presyon, na kailangan natin ng gamot pero wala tayong pera? Akala mo ba meron silang sapat na ipon para ibigay yun sa atin? Kung meron man, paano ang pag-aaral ni Bunso? Paano ang kanilang kinabukasan?
Hindi pwedeng ganoon. Mahal, mahal, sana nauunawaan mo ang ating sitwasyon. Naisip nga ng mag-asawang ito na ayaw na nga nilang maging mabigat pa sa kanilang mga anak. Pahina sila ng pahina sa pagdaan ng mga linggo. Kapag napakalakas ng ulan, lalo na kung may bagyo, hindi sila maaaring tumawid ng ilog. Kaya naman sila nagtitiis na nga lamang sa gutom at lamig. Mabuti na nga lamang, meron silang mga kaibigan at mabuting mga kapitbahay. Inaabutan sila ng pera at kaunting pagkain. Kaya nga lamang, hindi ito para asahan nila araw-araw. Hindi nga nagtagal ay bumigay na ang katawan ni Dante. Napakapayat na nga niya at na-stroke pa ang kalahating parte ng kanyang katawan. Samantalang ang kanyang asawang si Shoni, lumalala na ang kanyang ubo at namamayat na rin. Walang kaalam-alam si Edna at Elsa sa sitwasyong iyon. Ngayon, halos 3 linggo ng diretsyo, hindi tumatawag, hindi nagte-text, hindi nagvi-video call ang mga magulang ni Elsa sa kanila. Ito ang mismong dahilan kung bakit sila ay nagwo-worry na sa mga ito. Kung tutuusin ay sumasahod naman ng tama si Edna. Kaya nga lang, medyo mahal ang tuition fee ni Elsa sa kolehiyo. Idagdag mo pa ang mga libro, idagdag pa ang mga uniform at panibagong sapatos. Sa mahal na mga bilihin at pataas ng pataas ang kanilang mga pamasahe, hindi na nga nila magawang makapagpadala pa sa kanilang mga magulang. Mahigit na ngang 1 buwan na walang Shoni o walang Danteng tumatawag kay Edna at Elsa. Dahil nga labis na ang pag-aalala nitong si Edna sa kanyang mga magulang, kinontak niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan doon sa probinsya, lahat ng mga dating kapitbahay at kakilala, hanggang sa malaman nga niya ang totoong sitwasyon ng kanyang mga magulang. Ano ka ba naman, Edna? Hanggang ngayon ba naman hindi mo pa rin alam? Matagal nang wala sa lupaing ito ang iyong mga magulang. Aba, ang akala nga namin ay alam nyo na. Ang alam namin ay sinabi na sa inyo. Ang huli kong balita, ang mga magulang mo ay nasa malayong lugar na. Halos gubata na iyon. Sa lote ni ang pangalan nito? Ni Kasim yun. Abay, napaawa lamang ang matandang iyong kaya tinulungan ng mga magulang mo. Paano ba naman? Ang bali-balita, ang mga magulang mo wala nang matulugan. Kaya ayun, munti ka nang matulog sa loob ng simbahan. Nung mapaalis, doon siya dumiretso sa may waiting shed. Abay, kaawa-awa sadya, pero anong magagawa ko? Mahirap lamang din ang buhay ko. Iyan ang kwento ng kanyang mga dating kapitbahay. Halos mabitawan nga ni Edna ang kanyang telepono. Nangangatal pa ang kanyang kamay. Wala na nga silang sinayang na panahon. Agad niyang sinabi kay Elsa na uuwi sila ng probinsya. At habang nasa biyahe, ikinuwento niya ang balitang kanyang nalaman. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, halos 5:00 na nga ng hapon noon nang sila ay makarating sa kanilang barangay. Hinanap nila ang bahay ni Kasim yun at itinanong kung nasan nga ba ang tahanan ng kanyang mga magulang. At tumambad sa kanila ang isang lumang kubo na halos munti ka na ngang gumuho kapag inaakitan mo. Walang tumutugon sa kanilang bawat tawag hanggang sa pasukin na nga ni Edna ang maliit na kubong iyon at doon nakita niya magkayakap ang kanyang mga magulang. Wala na nga silang buhay. Napakalakas ng sigaw ni Edna. Inay! 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 Agad namang umakyat ng kubo itong si Elsa. Halos mahimatay ang dalawang magkapatid nang makita ang kanilang mga magulang. Kahit anong sigaw nila, walang makakarinig dahil halos walang kapitbahay ang kanilang mga magulang sa lugar na iyon. Sakto naman na isang pastol ang dumaan sa harap ng bahay na iyon. May bitbit na kalabaw at kabayo. Agad silang napuntahan at tinulungan. Matigas na at napakalamig na ng katawan ng mag-asawa. Halos ginuguyam na nga ang kanilang mga paa. Nakakalungkot ang kwentong ito. Alam mo ba, kahit isang kamag-anak ay wala man lamang nagpunta sa burol ng mag-asawa doon sa may barangay hall. Nagwawala kasi si Edna at galit na galit sa kanyang mga pinsan at iba pang mga kamag-anak.
Lahat kayo. Bakit ganyan kayo? Anong klase ng kamag-anak kayo? Ikaw, Tia, hindi ba't madalas kang umutang ng pera kay Inay noon? Kahit pa sabing 100, 200, 300 piso, pinapahiram ka, di ba? Wala lang tanong-tanong. Kahit na ang totoo, ipangsusugal mo lang yun. Ha? Bakit mo sila pinabayaan? Bakit? Ikaw, Tio. Hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit napaalis sa trabaho noon si tatay? Ha? Kasi yung kasalanan mo, ibinuntun mo sa kanila. Tatay ko na wala namang ginagawang masama pero tinanggap niya ang parusa kasi naaawa sa'yo kasi may sakit niyang anak mo. Huwag ka lang mawalan ng trabaho, tinanggap niya ang kasalanan hindi naman niya ginawa. Pero anong ginawa mo? Hindi mo man lang sila hinanap? Tinulungan? Ha? Anong klaseng kamag-anak kailan? Yan ang nga lamang ang nasabi nitong si Edna. Walang tigil ang magtulo ng luha sa kanyang mga mata. Ilang araw pa nga ang lumipas, nakaburol pa rin ang mag-asawa. Saka pa lamang naiisip ni Elsa at Edna na hindi ito panahon para magsisihan. Tulad na nga lamang na madalas sabihin ng mga dumadayong matatanda, ay hindi na nga daw maiibalik pa ng lahat ng sisihang ito ang buhay ng dalawang iyon. Hanggang sa mailibing na nga ang katawan ng mag-asawa sa tulong ng kanilang barangay captain at ilang mga tanod. Hanggang sa ngayon, masamang-masama pa rin ang loob ng magkapatid na Edna at Elsa sa kanilang mga kapitbahay, sa ilang mga kamag-anak at sa realidad na wala silang nagawa upang tulungan ang kanilang mga magulang. Bago nga tuluyang lisani ng magkapatid na ito ang probinsyang iyon, nangako sila sa puntod ng kanilang mga magulang na gagawin nila ang lahat upang maging masagana ang kanilang buhay at mabago na ang nangyayaring kahirapan sa kanila. Ang bunsong si Elsa, bago umalis kasama ng kanyang ate, ay nagpabati din ng napakalaking pasasalamat, utang na loob at pagmamahal sa kanyang nasirang mga magulang. Nangako nga siya na hindi niya malilimutan ang pagmamahal at aral na ibinigay ng mga ito sa kanya. 2 taon pa ang lumipas, itong si Elsa ay nakapagtapos na rin ng kolehiyo. Napakaraming award, napakaraming certificates, aktibo sa lahat ng club at napakaraming trophyng nakuha dahil magaling din siya sa sports. Sa puntong ito, si Edna naman ay supervisor na sa kanyang trabaho bilang call center agent sa isang malaking BPO company. Ngayon, may sariling lupa at bahay, hindi na rumerenta. Ayaw na nga nilang magkapamilya pa. Nangako na nga sila na silang dalawa na nga lamang ang magkakasamang magkapatid hanggang sa huli ng kanilang hininga. Subalit sino nga ba ang nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap, kundi ang Panginoon lamang. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ng pag-ibig, pagmamahal sa pamilya at tiwala. Maraming salamat po at sana po may nadampot po kayong kaunting aral sa ating kwento ngayong araw. Paalam po at maraming salamat.